My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 11. Chun Guangzhou XC. Dahil ipinangako ko na pupunta si Lao Li sa kanyang bahay upang maging panauhin, hindi ito malilimutan ni Yang Chen. Ito ay katangian ng isang lalaki. Bueno, itinaas ni Yang Chen ang isang maliit na bagay sa lawak ng kaluwalhatian ng mga tao. Dahil walang pera. At ayaw kong hintayin ang malamig at baliw na magandang babae ni Lin Ruoxi. Pinili ni Yang Chen na umuwi ng maglakad, napakalayo. Ang pisikal na lakas ni Yang Chen ay madalas na hindi maisip, ito ay pauwi na. Ni gaano karaming pagsisikap. Gabi na ang oras. Matapos bumalik si Yang Chen sa bahay at sumugod sa malamig na paliguan. Muli niyang binuksan ang sarili niyang kahon na gawa sa kahoy, nagpunas ng ilang mata, at naglabas ng isang mapusyaw na asol na white line shirt mula sa ilalim ng kahon. Ang ibabang bahagi ng katawan ay isang maikling piraso ng classical white se. Pagkatapos ng ilang mali-mali na butones, kumuha si Yang Chen ng salamin na may mga bitek sa dingding, at sa wakas ay gwapo. May dampi pa rin ang halimuyak ng jasmine sa kwarto. Iniwan ito ni Lin Ruoxi. Huminga ng malalim si Yang Chen at naisip na magiging katawa-tawa ang magparehistro sa isang taong naive na isang araw lang ang alam bukas. Gayunpaman, sa sandaling maisip niya ang puso ni Lin Ruoxi na nagpaiyak sa kanya, magkakaroon siya ng kakaibang pagtingin sa maganda at hindi masabi na naive na ito. Gustong makabawi. O iba talaga siya. Hindi alam ni Yang Chen, kaya nagpa siya si Yang Chen na pakasalan siya at hayaan ang kanyang oras na sabihin sa kanya kung anong uri ng damdamin ang mayroon siya. Hindi naman kalayuan ang tahanan ni Lao Li, ngunit walang jotong tool. Magagamit lamang niya si Yang Chen, na nasa ika-11 na kalsada, ngunit tumatagal ng kalahating oras upang makarating doon. Ito ay isang makalumang residential area sa Xicheng District. Napapaligiran ito ng mga residenteng walang pera na may papalit sa mga bagong bahay. Sila ay nanirahan sa komunidad na ito na nagpapanatili ng sinaunang kapaligiran ng sinaunang lungsod. Matapos malampasan ang ilang mausok na kubo, nagpatunog si Yang Chen ng isang kahoy na maan. Hindi lang kumatok ng ilang beses, sinipa ang kahoy na maan, lumitaw si maan sa dalisay at matingkad na mukha, Yang Dage, darating ka. Jingjing. Matagal na kitang hindi nakikita. Napangiti si Yang Chen Wanyu sa puso, malaki ang ipinagbago ng naive bata sa kanyang harapan nitong nakalipas na 6. Matagal na kitang hindi nakikita. Napangiti si Yang Chen Wanyu sa puso, malaki ang ipinagbago ng naive bata sa kanyang harapan nitong nakalipas na 6 na buwan, at ang ilan ay nagulat sa kanya. Napakaganda at pino pa rin ang mukha ni Li Jingjing, ang hubog na gamo-gamo, ang katanji tanging maliit na ilong at ang cute na maliit na bibig, ang tipikal na Jiangnan na maliit na lasa. Nakasuot ng puting short-sleeved na t-shirt. Ang ibabang bahagi ng katawan ay isang mapusyaw na asol na denim ko na mahigpit na nakapulupot sa tonton, Wanyu mula sa isang pares ng puti at magandang yutui. Nang makita ang mga mata ni Yang Chen na nagpalipat-lipat sa kanyang sarili. At may masamang ngiti, si Li Jingjing ay nahihiya at sa parehong oras ay may ilang palihim na pagsilip sa kanyang puso, at sinabi niya. Dayang, pumasok ka, huwag manood. Natawa si Yang Chen at sinabing. Alam ni Jingjing ang pagiging mahiyain, para makita ng kapatid ko na bababa ang ro, natatakot ba na magselos ang boyfriend? Ano ba? Walang boyfriend ang mga tao. Agad na nag-veto si Li Jingjing, medyo nagalit si Liu Mei. Well, hindi ito biro sa iyo. Walang magawa si Yang Chen. Hindi niya alam ang isip ng naive bata, ngunit paano niya nabahiran ang gayong dalisay na buto sa kanyang katawan? Paano naman ang kaluluwa? Sa makatuwid, palagi kong pinapaunawa kay Li Jingjing na siya ang kanyang kapatid at hindi siya ang iniisip niya. Sa lumang bulwagan ng pamilya Li. Masayang sinalubong siya ni Lao Li. Xiaoyang, sinabi na extrovert si Naive, Jingjing itong batang ito, tinulungan lang niyang magluto ang kanyang ina, narinig kong kumatok kamaan, pagkatapos ay sa kuneho iwiwizek ito na parang tui. Dad. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Nahiya muli si Li Jingjing, at tumanggi siyang magsalita pa.
Tumawa si Yang Chen at umupo kasama si Lao Li. Ang mga muebles sa bahay ay ginamit sa lumang bahay sa loob ng mga dekada, at ang pulang lacquered wood na pintura ay medyo namamatay, ngunit ito ay may kakaibang lasa. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ang mga lumilipad na insekto sa tag-araw ay umuugoy pabalik-balik sa bahay, at ang simoy ng hangin ay humihip sa koridor, na naging mapayapa at mapayapa. Sa pag-inom ng tsaa ni Li Qingjing, si Yang Chen ay biglang nagkaroon ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng kasiyahan, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa kalangitan sa gabi sa labas ng bahay maan, at hindi ito nalinlang. Mga kabataan, huwag tingnan ang pulang alikabok, at magkaroon ng magandang kinabukasan na naghihintay sa inyo. Umiinom si Lao Li ng green tea at nagmumura. Bumalik si Yang Chen sa Diyos at ngumiti. This year, Naive people like deep men. I am not practicing in the deep. Hey, ngumiti si Lao Li at sinabing. Xiaoyang, hindi alam ng iba, mahigit kalahating taon na ang matandang liko, at alam kong isa kang tao. Hindi ka nagpapanggap na isang bata. Kung wala ka pang nararanasan noon, paano ito magiging unprovoked? Gusto kong magbenta ng mga string ng shipro sa kalye. Hindi na handang magsabi pa si Yang Chen. Si Lao Li, na nakaranas ng unos ng buhay, ay natural na nakikita ang ilang mga bagay sa kanyang puso, ngunit paano ito, kung ano ang iniisip nila, at ang tunay na sarili, ang agwat ay napakalaki pa rin. May mga taong nakatadhana na maging malungkot, dahil walang makakasama. Napakayaman ng hapunan, at lalo na pinatay ng matandang pamilyang Li ang matandang ina na pinalaki ng sarili niyang pamilya. Dinurog niya ang magandang G-soup, at ang fish roe at crab ay gumalaw din. Para sa kalagayang pang-ekonomiya ng matandang pamilyang Li, ito ay higit pa sa bisperas ng bagong taon. Labis-labis. Xiaoyang, kumain ka pa. Bagamat ito ay medyo simple. Maaari itong ituring na bahagi ng isip ng ating pamilya. Puno ng kulubot ang mukha ni Li Wei, galit na tingin, tingnan lang ang pangkalahatang pagpapalagayang loob ng kanyang anak. Si Yang Chen ay hindi gaanong nagsalita, hindi gumawa ng kaguluhan, at niloko si Lo, dahil alam niya na ang tanging paraan upang mapasaya ang mag-asawa. Paminsan-minsan ay binibigyan din ni Li Jingjing si Yang Chen ng ulam, at tahimik niyang kinuha ang mga magulang upang bigyang pansin ang pagsilip sa pagkain ni Yang Chen. Nang marinig niya na sinabi ni Yang Chen na masarap ang pagkain, kumain siya ng pulot tulad nito dahil siya ang gumawa ng mga pinggan. Sa orihinal, hindi nilayon ni Yang Chen na uminom ng alak, ngunit ang usok ay hindi huminto sa tagumpay, ang alak ay umiinom din ng maaga, at nagdulot din ito ng kasal. Masyadong tamad si Yang Chen para pansinin ito. Mayroon siyang ilang tasa ng earthen shochu kasama si Lao Li, at ang mga bituka ay nasusunog. Napaka-refreshing. Xiaoyang, kung hindi ka nang hiram ng pera sa pamilya nitong nakalipas na 6 na buwan, tinatayang hindi ka pa nabubuhay hanggang ngayon. Nakahanap na ng trabaho si Jingjing. Mamaya, madalas kang pumupunta sa bahay namin para maging bisita. Nakangiting sabi ni Li. Namumula na ang mukha ni Yang Chen, ngunit gising pa rin ang kanyang isip, at nalulugod siyang magtanong. Nakahanap na ng trabaho si Jingjing. Anong trabaho? Tinanggap ako ni Zhonghai Yizhong, naging English teacher ako, dahil isang class teacher ang nagsilang ng isang bata, at ngayon isa na rin akong class teacher. Tahimik na ngumiti si Li Jingjing. Kapag ang guro, o ang guro sa Ingles, ang guro ng klase, si Jingjing ay talagang hindi simple. Tumanggaw si Yang Chen na may kasiyahan. Hindi mababa ang sweldo. Kapag dumating ang oras, huwag kalimutan ang iyong kuya Yang. Ang matandang Li Fufo ay tumawa rin ng may pagmamalaki. Dumating na sila sa Naive sa buhay na ito. Sa panahon ngayon, maganda ang kinabukasan ni Naive at natural na bukas. Nahihiyang sigaw ni Li Jingjing. Yun ang kuya na may oras na pumunta sa school para makita ako, kung hindi, paano ko maiisip si kuya? Well, I must go. One is the Key High School. Hindi pa ako nakakapunta doon, nakangiting saad ni Yang Chen. Pagkatapos kumain, si Yang Chen ay sabik na hinayla pababa ni Lao Li habang umiinom ng tsaa at naglalaro ng chess.
Sa totoo lang, ang mabahong chess scorpion ni Lao Li ay nilaro kay Yang Chen, na hinding-hindi na makakapaglaro. Para naman kay Li Jingjing, matalino niyang sinamahan ang kanyang ina sa paglilinis ng mga pinggan. Matapos mawala ang isang piraso ng chess, naramdaman na lamang ni Yang Chen na lasing at masikip ang sabaw sa tiyan, kaya naghintay muna ang matandang Li, at tumakbo siya sa banyo para buksan ang gate at inuna ito. Ang palikuran ni Lao Li ay nasa likod ng bahay. Isang maliit na independenteng silid, at pagkatapos dumaan sa isang maliit na koridor, ang ilan sa mga utak ay natulala sa dinang ni Yang Chen at itinulak ang kahoy naman ng banyo. Oo. Isang malinaw at panik na boses ang dumaan sa tainga ni Yang Chen, at bigla siyang tumangala, at tumayo si Yang Chen. Si Li Jingjing, nakatatapos lang maligo sa harap ng kanyang mga mata, ay hindi na makabangon at bumaba. Ang bumbilya na 40 watts ay hindi sapat na maliwanag, ngunit sapat na para makita ni Yang Chen ang berde at puting katawan. Ang itim na mamantika na palabas ay nakasabit sa baywang. At ang malapaminta na malutong na raw ay nagmamadaling tinatakpan ni Li Jingjing, ngunit mahirap tiisin ang kabuuan nito at maging isang bilog na cake. Pababa sa malutong naong pababa. Walang makinis na ibabang tiyan ni Zuiro, tinakpan ng kabilang kamay ni Li Jingjing ang luntiang rainforest, isang pares ng bilog na malaking tuwi ang mahigpit na humawak sa sensation zone. Hindi alam ni Li Jingjing na ang ganoong pagkilos niya ay nagdagdag ng higit na nagbabadyang mayo power. Si Yang Chen ay medyo nahihilo sa pag-inom, at si Ji Herming ay naglihim at nagdagdag. Sa sandaling ito, nakita niya ang naivay katawan ni Li Jingjing, at ang naivay katawan ng anting-anting O, ay hindi napigil ang lunukan ang bibig, at ang akala ng yun na may taglay na marahas na ugali ay tumaas. My Wife is a Beautiful CEO Chapter 12. Nagbebenta talaga ako ng kebab. Yang kuya. Lumabas ka. Tumalikod si Li Jingjing at umalis, ngunit natatakot siyang makita sa sarili niyang bilugan na tan, at hindi napigil ang umiyak. Nang marinig ang malutong at pagsusumamo ng naivay bata na walang bakas ng mga dumi. Ang asterisk na mga mata ni Yang Chen ay huminahon, at isang malalim na hininga ng presyon upang kontrolin ang mapusok na pag-asa. Nagretiro na si Yang Chen Limagwan. Tahimik na naghihintay sa labas ng bahay saglit, si Li Jingjing, na nakasuot ng maayos, ay lumabas na nakayuko at ang pamumula ay kumalat sa tainga ng naivay bata. Humingi ng paumanhin si Yang Chen. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Ang mahinang lamukin ni Li Jingjing ay, tumunog, I know. Yang ay isang mabuting tao. Good guys. Ngumiti si Yang Chen at bamantong hininga. Jingjing, kumita ako para makabili ng magandang bahay sa hinaharap, at ayos lang ang utang. Bahay ka ng naivay anak. Hindi kumbinyenteng tumira kasama ang iyong mga magulang. Well, hindi alam ng bata ni Naivay kung nakinig ba siya dito. Ang mahinang hitsura ng isang sugatang maliit na tupa ay naawa sa mga tao. Napabuntong hininga si Yang Chen. It's too late. You should take a break early. Hindi ka na makakapagtrabaho bukas. Mag-teacher ka na lang, kailangan mong gumawa ng mga achievements. Bumalik ako sa inidoro. Well, mabagal ang paglalakad ng kuya ni Yang. Malambot pa rin ang boses ng naivay bata pero nakakapagpamanhid talaga ng buto ng lalaki. Nabangga ko ang paliguan ni Li Jingjing at hinayaan kong magising si Yang Chen. Dala ng puso ko ang malasotlang pagmamahal sa naivay na bata. Lumabas si Yang Chen sa bakuran at umuwi pagkatapos ng palom ni Lao Lai Fufo. Matapos isara ang maan, nakipag-usap si Lao Lai Fufo tungkol kay Yang Chen. Medyo nag-aalala si Li Wei at sinabing, ang matanda, sinasabi mo bang may gusto si Jing Jingjing kay Xiaoyang, paano mo nakikitang masaya ang mga mata ni Xiaoyang? Mukhang mabuti. Ang mga taong Xiaoyang ay hindi tumitingin sa atin. Tumawa si Lao Li. Anong masasabi mo? Magaling si Xiaoyang, pero nagbebenta rin ito ng mga string ng Shipro. Si Yan Jingjing ay isa na ngayong pangunahing guro sa high school. Hindi mo maaaring hayaang magpakasal si Jingjing ng Shipro string. Inis si Li Wei.
Si Lao Li ay hindi komportable na kumuha ng sigarilyo si Chu. Anong masama, minamaliit mo ba ang maliit na negosyo natin? Napakalaki ng naitulong ni Xiaoyang sa atin. Kung hindi dahil sa pamilya, shipru strings lang ba ang ibebenta niya? Nakita ni Li Wei na galit ang kanyang asawa. Hindi na siya nagsalita. Ngunit ang kanyang puso ay dapat magpasya. At hindi maaaring hayaan ang mga anak na kasama ni Yang Chen, malaking bagay, mangyaring hilingin kay Yang Chen na kumain ng ilang pagkain, magbayad kay Yang Chen. Hindi alam ng matandang mag-asawa, ang kanilang baby Naivei Li Jingjing, ngunit sa sandaling ito ay lihim na nakatayo sa bintana sa itaas, namumula ang puso nang makitang umalis si Yang Chen. Sa tabi ng ilog, bumili si Yang Chen ng sigarilyo sa Westlake na may $2 sa kantin, habang naglalakad patungo sa bahay habang nag-chew. Naalala ko na noong bumalik ako sa China, nakilala ko ang pamilya ni Li Jingjing. Naisip ko na ang orihinal na Huang Moto ay biglang naging malaking pagbabago sa unang kalahati ng taon, at naramdaman ko na ang mundo ay hindi mahuhulaan. Naalala ko na nailigtas ko si Li Jingjing, na muntik nang mapatay ng mga gangster, sa tabi ng ilog. Ang pamilyang Lao Li lang ang kilala ko. Marahil bawat Naivei bata ay may bayani na sumasamba sa bayani, kahit na siya ay tuparo. Li Jingjing ay nasa puso ng dalaga, at siya ay iba. Katulad nito, hindi sinasadyang naglakad si Yang Chen patungo sa pantalan sa tabi ng ilog, at ang ilang kalat-kalat na ilaw sa kalye ay nagpaganda ng pier. Umihip ang simoy ng tag-araw at nagdala ng malamig na pakiramdam. Sa oras na ito, isang matangkad na SUV ang lumitaw sa tabi ng kalsada. Biglang nagningning si Yang Chen, at pagkatapos ay tumingin sa guardrail sa tabing ilog, aktwal na nakatayo sa hangin kasama ang isang matangkad na tao na nakasuot ng itim na selong skirt. Ang nakakalat na dami ng buo 1 nanogram, ilang pulang rosas sa ilalim ng liwanag, ay nagbunga ng kaakit-akit na puting mukha. Naivei mga tao ay nagpinta ng malabong anino sa mata, gaya ng mga mata ng tubig na nakatingin sa yate na malayo sa liwanag, ang daloy ng 1U ilang mahinang pagluluksa. Itinatampok ng matambok na figure ang dakilang kagandahan ng Ing, ang buong ongpu, ang ton ng makinis na feshu, ay kapansin-pansin pa rin sa ilalim ng itim na palda ng belo. Ang isang pares ng Rouse stockings na nakabalot sa isang slender beauty tui, ay isang pares ng crystal C-color high heels, marangal at eleganteng kapaligiran na napuno sa buong katawan. Ito ay talagang ang pinakamahusay na bagay sa pangangaso sa gabi. Sinulyapan lang ito ni Yang Chen. Dahil lang ito sa kumukulo ng dugo mula sa katawan ni Li Jingjing, at may isa pang senyales ng pagkasunog. Magandang sasakyan, hindi ko akalain na limitado lang ang bilang ng 6 na tigre sa bansa sa lugar na ito, puri ni Yang Chen at dahan-daang samandal sa rehas. Binawi ng magagandang taga-Fu ang kanilang malayong mga mata at marahang hinimas ang kanilang mga ulo. May ilang niyo at sorpresa sa kanilang mga mata, ngunit pagkatapos ay isang magandang ngiti ng isang uri ng estilo. Kilala mo ba itong sasakyan? Alam ko na ang ganitong uri ng British man-made na 6 na tigre na sasakyan, ang magkapatid ay hindi nagpasabog ng daan-daang sasakyan sa parehong taon. Lihim na ngumiti si Yang Chen sa parehong oras, ang kanyang mukha ay maluwag at totoo. Nanversary, 6 Tigres 4O Anniversary Edition, ang pinakamalaking ang kapangyarihan ay 375 kilowatts, ang peak torque ay 625, 5 o liters ng supercharged motives. Hindi ako nagkakamali. I don't understand what you said. I just like this car, I bought it. Binasag ng Naivei tao ang lumilipad na sutla, at ang simple ay tila isang nakakabighaning mi. Hindi gusto ng mga taong Naivei ang maliliit at eleganteng sports car, Porsche 911, Mercedes-Benz Slur, BMZ4, kahit na ang hitsura ng Audi Turnt ay higit sa 6 na tigre. Hindi ako naniniwala na ang mga taong makakabili ng kotse na ito ay maaaring huwag bumili sa mga sasakyang iyon. Inalis ni Yang Chen ang mga ugat. Dahil ang mature na kagandahan ng mga mata ay hindi nagbubukod sa kanilang sarili, kung gayon si Yang Chen ay hindi nag-iisip na magsalita pa. Umiling si Naivei lang. I don't think so. I drive a sports car. I don't have a SUV to get a sense of security.
Naive people, hindi ba dapat nilang protektahan ang sarili nila? Beautiful Naive, parang napaka-insecure mo. Masaya si Yang Chen, tila isang malalim na sisihin, ang mga taong tulad ng Naive ay ang pinakamadaling kabit. Who knows na umiiling pa si Envy lang. You are wrong, I am very safe. The reason why I say Sov is more secure, but I have more comfort in my heart. Mali ka. Kung mayroon kang seguridad, dapat mong bigyan ako ng isang sampal at bitawan ako. Ngumiti si Yang Chen at Samandal para bumulwak ang ulap. Hindi umiwas si Naive lang. Ang masangsang na amoy ng sigarilyo ay nawala sa hangin. Ang nagniningning na bituin ng bituin ay direktang tumitig kay Yang Chen. At sa wakas, ito ay isang ngiti, sino ang iyong young master, kung gusto kong gumamit ng ganitong uri ng mga salita upang maakit ang aking pansin, at ito ay napakaliit upang tumingin sa akin. Ang pangalan mo ay Tang Wei. Tahimik na binasa ni Yang Chen ang magkabilang panig at ngumiti at sinabing, hindi ako young master, magbebenta ako ng shipro. Kung may oras kang pumunta sa Western Market, malalaman ko. Ibenta ang tuparu string. Maingat na tiningnan ni Tang Yan ang mga mata ni Yang Chen, hindi napigil ang mapasigaw at tumawa, ang isang sangay ng isaan ay nanginginig na huminto. Munting gwapo, ikaw bilang isang tanga o niloloko mo ang iyong sarili. I really sell shipro. Although wala akong business license. Inulit ni Yang Chen na may pagkabalisa. Paano na ang mundong ito ngayon? Sa totoo lang, walang naniniwala. Wife is a beautiful CEO Kabanata 13. Magpakasal. Malamig na pagsigaw. Biglang iniunat ni Tang Yan ang parang gering na kamay. Hawak ang isang butones sa neckline ng Yang Chen shirt. Kaakit-akit na puting sulyap ni Yang Chen. Italian handmade products shirt. Na idinisenyo para sa royal family sa halip na laruin ang brand name, ang botones ay isang South African na asol na brilyante, at ang buli na teknolohiya ay ganap na nangunguna sa mundo. Ang presyo ng piraso ng damit na ito ay hindi bababa sa 10 milyong yuan. Hindi mo malalaman ang mga kalakal, iniisip na ikaw ay may suot na brand name shirt. May plastic buttons. Medyo napahiya si Yang Chen. Hindi niya inaasahan na may makakakilala sa tunay na halaga ng kanyang damit, ngunit mabilis siyang ngumiti at sinabing, napakapansin ni Miss Tang, ngunit mali ka pa rin. Ang asol na brilyante na ito ay ginawa sa Namibia, hindi South Africa. Sinabi mo rin na hindi ka anak ng Namibia, ang mga brilyante ng Namibia, ang mga damit ng botones, walang gaanong tao sa buong dagat ang maaaring kwalipikadong magsuot. Hindi masaya ang kasinungalingan. Tumingin si Tang Yan, na medyo malungkot. Si Yang Chen Henhencho ay kumuha ng ilang sigarilyo at itinapon ang upos ng sigarilyo sa ilog. Labis itong nanlumo at sinabing, Miss Tang Yan, binuksan namin ang skylight at may sasabihin. Oo, maganda ka, gusto kong sumama sa iyo, Yang Chen. Hindi na kailangang magbenta ng tuparu string kasama mo sa G. Sinabi ko na magbebenta ako ng tuparu string, sino ang nagsabi na ang pagbebenta ng tuparu string ay hindi maaaring magsuot ng 10 milyong damit? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan, baguhin ano ang paksa ng hangin at nyebe. Bastos talaga ito. Hindi nagatubili si Tang Yan na manampa. Ngunit pagkatapos ay ngumiti ito, pero gusto ko ang iyong prangka. Okay, pansamantalang ibebenta kita bilang isang shipro, ngunit Mr. Yang Chen ayoko sumama sa iyo. Pero ayokong sumama sa G-selling rib. Ayoko. Kung ganoon, ano ang dami mong sinasabi sa akin? Medyo nanlumo si Yang Chen. Naisip niya na nakatagpo siya ng isang stunner na nagpadala ng kanyang mga armas at nagpadala sa kanya. Sino ang nakakaalam na ang kabilang panig ay walang iniisip tungkol dito? Humajijek si Tang Xiaog, at ang taluktok ng isang pares ng ong ay tila nanginginig, Mr. Yang, ikaw ay isang tao naing, at siya ay mukhang mas kaaya-aya kaysa sa mga nagsusuot ng mga eleganteng damit. Sa kasamaang palad, hindi ako tulad mo isipin mo. Mga uri ng naive tao, sinabi ko ang mga salitang ito sa iyo, ngunit ito ay bahagyang nakaharang sa aking puso. At pagkatapos,
Kung ganoon, mas maganda ang mood ko ngayon, gusto ko talagang magpasalamat sa iyo. Kung may problem ka, iniimbitahan kitang uminom ng tsaa. Pagkatapos noon, lumabas si Tang Yan patungo sa kanyang malaking anim na tigre, gumawa ng ilang hakbang, huminto at tumalikod at ngumiti ng palihim. Tama, iminumungkahi kong huwag kang manigarilyo sa NV sa hinaharap. Karamihan sa mga tao sa Naive ay hindi mga nightclub. Miss, I don't think you are polite in this move. Pagkatapos nito, umindayog siya sa dibdib at naglakad pabalik sa sasakyan. Palagi kong nakikita na ang anim na tigre ng Black Sea ay naglaho sa di kalayuan tulad ng mabilis na mga leopardo sa madilim na gabi. Walang magawang kinakausap ni Yang Chen ang kanyang sarili. Napakasama ba talagang magbenta ng mga string ng shipro? Totoo bang kailangang magbago ang Diyos? Kinaumagahan, pagkatapos lamang na ma-knockout, binatukan niya at binuksan ang maan, at ang maan ay talagang isang malalamig na linruaksi. Nang makita ang malakas na pangitaas na katawan ni Yang Chen, hindi maiwasan ni Lin Ruaxi na magmukhang pula, ngunit tumingin pa rin sa kanya na may blankong ekspresyon. Bilisan mo at magsuot ng damit, nagmamadali ako. Napahawak si Yang Chen sa ulo. Sabi ko Miss Lin, paano ka magpapakasal kay tita at tita, pwede mo ba akong maligo at mag-almusal? Hindi, may meeting ako mamayang 10:00. Hindi matatanggihan ang tono ni Lin Ruaxi. Huwag kalimutang dalhin ang iyong account book at ID card. Walang magawa sa kapangyarihan ng mga taong Naive, sinuot ni Yang Chen ang kamiseta at ang maikling ko ay sumunod kay Lin Ruaxi sa ibaba, at umupo sa kanyang pulang Bentley na kotse. Kinuha ni Lin Ruaxi ang dalawang malalaking bag mula sa likurang upuan at inihagis ang katawan ni Yang Chen. Hindi siya bumalik sa lupa. Baguhin ang katawan na ito, ang mga taga-probinsya ay mga biro. Napansin ni Yang Chen na ang Lin Ruaxi ngayon ay nakasuot ng isang formal na wool suit, at ang rice suit ay halatang wala sa mga kamay ng mga sikat na tao. Ang makinis na mga linya ay bumabalot sa mga kurba ng kaakit-akit na paggalaw ni Lin Ruaxi, na nagmumula sa nagyayelong at nakakabighaning mukha. Talagang ito ang kaakit-akit na enchantment sa mata ng mga lalaki. Hoy! Asawa ko. Hindi ito opisyal na kasal. Binili ko ang mga damit para sa aking asawa. Ngumiti si Yang Chen ng walang pag-aalinlangan, kumuha ng isang set ng Armani suit mula sa malaking bag, at mayroon ding double pair. Halatang pinaghandaan ni Jing ang bagong sapatos ni Dan. Seryosong pinaandar ni Lin Ruaxi ang kanyang sasakyan, nagkunwaring walang narinig, at tinatamad siyang bigyang pansin ang robe ni Yang Chen. Ang mga kamay at paa ni Yang Chen ay napaka-flexible. Sa medyo makitid na upuan. Madali ding magpalit ng bagong luxury na damit, pero narcissistically din na sinukle ang ulo gamit ang salamin sa kotse. Ang buong tao ay mukhang Jing ***** ng 100 beses. Kahit na nakatingin na ako sa harapan, hindi pa rin maiwasan ni Lin Ruaxi na palihim na tumingin sa mga mata ni Yang Chen. Nang makita niya si Yang Chen na nakasot at nakakurbata, naramdaman ni Lin Ruaxi na hindi mapigilan ng kanyang tibok ng puso na idagdag ito. Kahit na ito ay nakakahiya, ang taong ito ay malaya at madali, at ang paminsan-minsang mahinang amoy ng mga mata, hayaan ang mga taong Naive na magkaroon ng ilang mi. Si Yang Chen, dahil sa suot na ito, ay higit na ugali kaysa sa mayayamang anak na karaniwan niyang nakikita. Ang pagninilay-nilay sa sarili ni Lin Ruaxi na pagmumuni-muni. Parang tao pa rin itong aso, at least hindi nakakahiya. Sa lahat ng paraan upang mapabilis, at siya nga pala, natapos ni Yang Chen ang kulay na larawan, hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa Civil Affairs Bureau. Pagkababa ng sasakyan. Bahagyang nag-alinlangan si Lin Ruaxi, kinakagat-kagat pa rin ang kanyang mga ngipin, at hinawakan ang braso ni Yang Chen pasulong, gumawa ng isang maliit na ibon na may masayang tingin. Hindi napigilan ni Yang Chen na mapangiti. Oy, nagsisimula na siyang kumilos, talagang dedikasyon. No smile, play your corner se. We signed the contract. Nagulat si Lin Ruaxi kay Yang Chen. Walang pagpipilian si Yang Chen kundi ang bamantong hininga at hayaang hawakan ito ni Lin Ruaxi. Gayunpaman,
ang kanyang braso ay maaari pa ring pumunta sa malambot na departamento ng Lin Ruaxi paminsan-minsan. Magandang bagay na dilaan ang mantika. Hindi ito nararamdaman ni Lin Ruaxi, ngunit maaari lamang niya itong tiisin ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, marami pang araw upang may install sa hinaharap. Hayaan mo na lang na samantalahin ng masamang tao ito. Sa Civil Affairs Bureau bigmaan. Ang hitsura ng dalawang tao na nag-iisa ay tila nagdulot ng atensyon ng lahat sa paligid. Yang Chen ng isang brand name na damit ay puno ng libre at madali, si Lin Ruaxi ay natural na isang fish gansa, sa mata ni parang langit ang mga tao. Matapos pasimplehin ng mga civil servants ng Civil Affairs Bureau ang mga materyales ng dalawa, mabilis nilang natapos ang mga formalidad at ngumiti sa dalawang tao na may blessing expression. Congratulations to you, this is your marriage certificate, please accept it. You are nakakainggit talaga. Siguradong 100 taon na ang mag-asawa. Hawak-hawak ni Lin Ruaxi ang palso ni Yang Chen, at pinagmamasdan siya ng mga tao sa paligid niya. Nagkaroon na siya ng medyo mainit na mukha. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng sertipiko ng kasal, tulad ng kung siya ay nanaginip, ito ay napaka-magical. Nagpakasal talaga ako, at nagpakasal ako sa isang lalaki na alam lang ng higit sa isang araw. Ang kagandahan ni Lin Ruaxi na may malamilok ay tumangala kay Yang Chen, at ngayon ay nakatingin si Yang Chen sa marriage certificate, at sumisigaw. Labas. May nararamdaman din ba siya? Ano kaya ang iniisip niya? Gusto mo ba o masaya ka? Biglang natanong ni Lin Ruaxi sa kanyang sarili, ngunit nagulat na naman siya, paano niya maaalala ang iniisip niya? Biglang lumingon si Yang Chen at kinalaban si Lin Ruaxi. He said with a smile. What's wrong, my wife? I won't regret it kung nakakuha lang ako ng marriage certificate, but you hard to pull me. Kailan ka ba talaga papayag na pakasalan ka? Bamulong si Lin Ruaxi. Ngunit huwag kang mag-alala, ako ang magpapasya kung ano ang nangyari kay Lin Ruaxi, at susundin mo ako alinsunod sa kasunduan. Huwag mo akong bigyan ng daya, ayos lang ang one-on. Matapos lumabas ang dalawang lalaki sa Civil Affairs Bureau, agad na binitawan ni Lin Ruaxi ang braso ni Yang Chen at pinanumbalik ang lamig ng mukha nito. Well, I have to go to work, balik ka muna. Bumalik ka. Ayaw mo akong bumalik, mapait si Yang Chen, at napakabuti ng kanyang asawa. Kakasal pa lang, ilang dosenang kilometro na ang uwi ko. Kumuha si Lin Ruaxi ng card mula sa bag at ibinigay ni Jo kay Yang Chen. Ang address sa itaas ay nakasulat sa mga salita ni Huan Shu. Wenhua Road Longjing Yuan no. 89. Dahil may asawa na ako. Siyempre kailangan kong magsama-sama sa ibabaw. Kung hindi ako makakatulong sa iba, lilipat ka upang manirahan sa akin, at mabilis na umalis sa iyong kulungan. Pagkatapos, huwag kang bumalik sa kotse. Pagkatapos ng paglipat, ang alikabok ay mawawala. Napangiti at pangit si Yang Chen kaysa sa pag-iyak, bumubulong sa sarili, sa huli, kailangan mo pa ring umalis. My Wife is a Beautiful CEO Kabanata 14. Bagong tahanan. Pagkatapos magtanong sa maraming tao sa daan, si Yang Chen ay mabagal na pumunta sa address ng Longjing Yuan. Pagkatapos ng isa, maraming natutunan si Yang Chen tungkol sa pinansyal ng kanyang magandang asawa. Ang Longjing Yuan ay isang suburban high-end villa area. Ang distansya sa pagitan ng bawat villa ay mas mababa sa 1 milya. Ang mga pavilion ay napapaligiran ng malinaw na tubig at lunti ang lupa. Ang European classical na estilo ay pinalamutian ng mayaman at eleganteng kapaligiran. Nakita ng security guard ng Eyonmouth ang mukha ni Yang Chen sa buhay na ito. Lahat sila ay may kaunting pagdududa. Nagtataka ako kung paano papasok ang mga mayayaman, ngunit nang makita nila ang mamahaling suit, hindi sila masyadong tumigil, na nagbigay kay Yang Chen ng maraming kapangyarihan sa pagpapaliwanag. Matapos makapasok sa Dragon King Garden, naglakad din si Yang Chen ng mahigit 2 kilometro patungo sa Villa No. 89 na minarkahan ng address.
Ang buong villa ay sumasaklaw sa higit sa 400 metro kwadrado, hindi binibilang ang labas ng 1U pool at malaking parking garage. Ang mga Baroque villa ay nakatambak sa makapal na marmol, at mahirap isipin kung magkano ang halaga ng naturang bahay. Matapos patunugan ang Maan Bell, mabilis na binuksan ang mahogany Maan, na nakaukit ng Jing Beauty. Ang Maan ay isang taong fo na nakasuot ng damit pambahay at napapalibutan ng mga apron. Bahagyang na-trace ang mukha, pero napakaganda ng maintenance. Sa edad na 50, hindi ako matanda. Nakita ko si Yang Chen sa sandaling iyon. Tuwang-tuwa ako sa mga salita sa mata. Lolo, sabi ni Miss, pupunta ka ngayon, pasok ka dali. Nang makitang hindi nakilala ng mga taga-fo ang buhay, nag-relax din ng husto si Yang Chen. Ngumiti siya at pumasok sa Maan at nagtanong. Ano ang tawag ng kapatid na babae? Ang pangalan ko ay Wang Yulan at ako ay tinatawag na Wang Maria. Binuksan ni Wang Mame ang kanyang mga mata at sinabing. Sinabi sa akin ng aking lolo kung paano maging isang malaking kapatid na babae. Napanood ko lang ang paglaki ng babae, kaya halos ganoon din ang nakatatandang kapatid na babae. Hindi naman matanda si Wang Maria. Tiyak na lalaki ang paglalakad sa kalsada. Taos-puso si Yang Chen. Walang taong hindi gustong purihin, si Wang Ma ay kalahating gulang, natural na walang pagbubukod, nakinig sa mas masaya, at binati si Yang Chen pagkaupo, nakangiting masayang. Lolo, umupo ka ng kaunti, malapit na akong matapos. Sa kusina, at ito ay magbibigay sa iyo ng hangin. Sa kasamaang palad, ang ginang ay magkakaroon ng isang pulong at siya ay walang oras upang bumalik. Wang Ma, ang bahay na ito ay kasama mo Lin. Oh. Kung ang dalawang tao ay nakatira sa Zixi, Lam-Ingalinga si Yang Chen. Ang buong villa ay nahahati sa 3 palapag. Ang mga modernong kagamitan sa bahay ay magagamit lahat. Ang puting katad na buhangin, ang itim na marble na sahig, ang mga mesa at upuan ng mahogany furniture, at ilang sikat na painting na malaki o maliit ang nakasabit sa dingding. Ilang namumulaklak na orchid ang umuugoy-ugoy sa tabi ng bintana, na simple at eleganteng. Nakatingin ako sa malaking kwarto sa 2nd floor at 3rd floor. Pakiramdam ni Men ay walang laman. Napabuntong hininga si Wang Ma na may kaunting kalungkutan. Diba, we lived in two naive people, we were so cold, and the young lady was busy with work. Wala ako sa bahay maghapon. Mag-isa lang ako sa ganoon kalaking bahay kapag weekdays. Ngayon, may lolo na si Miss, may lalaki ka sa bahay, at napakadesente ng pamilya. Nang makitang nasisiyahan ang mukha ni Wang Ma, hindi maiwasan ni Yang Chen na ma-curious. Wang Ma, hindi ka ba nakakaramdam ng kakaiba sa biglaang kasal ni Roo sa akin? Nako, ngumiti si Wang Ma at sinabi. Lolo, lumaki akong nanonood kay Miss. Hindi pa ako naging boyfriend mula noong ako ay dalaga. Karaniwan na sa isang lalaki na habulin si Miss sa labas. Pero si Miss yan ay wala. Tingnan mo, ngayong gusto mo ng pakasalan, tiyak iba ang lolo mo. Napakatalino ni Miss, naniniwala ako sa pangitain ng ginang, kakaibang bagay. Naunawaan ni Yang Chen ang tango, ngunit ang kanyang puso ay alanganin. Hindi ito maisip ni Wang Maria. Siya at si Lin Ruaxi ay contractual na kasal. Pagkatapos kumain ng masaganang tanghalian, naupo si Yang Chen ng may kasiyahan. Napangiti si Mo sa isang bilog na tiyan. Ang pagkakayari ni Wang Ma ay perpekto, at ang lasa na ito ay mas masarap kaysa sa mga malalaking restaurant. Ngumiti si Wang Maria. Aba, madalas kumain si Lolo sa bahay, Miss, madalas, biglang may hindi umuwi. Hindi ako kumain pagkatapos magluto. Sayang naman. Iyan ay gimik ang langit, huwag mo siyang pakialam, si Wang Ma ay may masarap na pagkain na makakain ko. Tinapik ni Yang Chen si Ongpo. Alam ni Wang Ma na nagbibiro si Yang Chen at masayang tumanggo. Pagkatapos ng koleksyon, kinalas ni Wang Ma ang apron at sinabing, Lolo, ibibigay ko sa iyo ang kwarto kung saan ka matutulog. Kung may kailangan ka pang idagdag, sabihin mo lang, bibili ako para sa iyo. Sa kwarto ako matutulog.
Natigilan si Yang Chen, naalala lang niya na nangako siyang hindi makitulog kay Lin Ruoxi. Nanguna si Wang Ma at sinabing, "Lolo, pinag-isipan ka ni Miss." Sabi niya sanay kang matulog mag-isa, kaya espesyal akong naghanda ng isang independenteng malaking silid para sa iyo, at binilhan ka ng maraming damit. Oo, kung ang batis ay ting intimate, Yang Chen mo ilong, naramdaman niya na ito ay masyadong peke. Di ba, wala pa akong nakikitang lalaki na sobrang concern sa lalaking to. Sabi pa ni Miss, busy ka sa trabaho ngayon, maayos muna itong kasal, at hihintayin mo pa ang handaan. Mamaya, para sa iyo ang lahat. Nakangiting sabi ni Wang Maria. Si Yang Chen ay isang pawis, na kung saan, ang orihinal na sisiw ay nakagawa na ng pagbabakuna kay Wang Ma, at ang lahat ay itinulak sa kanyang sarili. Ano ang maaari kong gawin upang magbenta ng mga string ng tupa? Pagpasok ko sa kwarto ko, medyo nagulat si Yang Chen. Nakakagulat na malaki ang kwarto. Mas malaki ito kaysa sa maliit na apartment na inuupahan ko. Sumasayaw ang puting ng floor-to-ceiling window, mababang antas kayong laki. YTV, Giulo ay naglagay din ng Apple computer, pinalamutian ng klasikal na table lamp, guwanghwa texture ng sahig na gawa sa kahoy. Pagtingin sa sulok, ang malaking dalawang palapag na aparador ay puno ng mga bagong damit, kurbata, sapatos at sapatos. Mapapangiti si Yang Chen, ang kanyang magandang asawa ay tila hindi inaabuso, at handa na ang pag-arte. Paano, kontento pa ang lolo ko? Masiglang tanong ni Wang Maria. Satisfied? Syempre, satisfied, much better than I thought, salamat Wang Maria. Tumanggo si Yang Chen. Salamat, Miss Exie, tatakbo ako ng tui or something. Sinimulan na ni Wang Ma na ihalo ang damdamin ng batang mag-asawa. Alam ni Yang Chen na hindi sira ang isip ni Wang Maria. Wang Ma, may mga bagay akong natitira sa aking orihinal na tirahan. Kailangan kong kunin, una samaan. Dapat lang, laging may mga bagay na ginagamit. Pero, medyo palihim na ngumiti si Yang Chen. Wang Ma, walang jotong tool sa bahay, walang mga bisikleta ng kotse, kaya hayaan mo akong maging mas mabilis. Nagulat si Wang Ma kay Yang Chen, na parabang nakakita siya ng kakilakilabot. Lolo, sasama ka ba? Sa kasamaang palad, nahulaan ako ni Wang Maria. Binigay ni Yang Chen ang kanyang kamay. Si Wang Ma ay umiiyak at tumatawa. Itong babae din, paano mo hahayaang maglakad kasama ang lolo mo? Hindi naman pwedeng maging casual ang lolo mo pagkatapos manirahan dito. Paano ako magkakaroon ng sasakyan? Sumama sa akin ang lolo ko, at konti pa ang sasakyan sa bahay. Mag-iwan ka lang ng kotse. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Chen. Bago makita ang eleganteng Bentley ni Lin Ruoxi, nagkaroon siya ng kaunting pangangati, ngunit hindi niya kayang bumili ng sasakyan. Kanina pa siya bulag, hindi pa ba siya nakakakuha ng sasakyan ngayon? My wife is a beautiful CEO. Kabanata 15. Asawa ay isang mayaman na babae. Bagamat alam kong mayaman ang langis ni Lin Ruoxi, hindi ko inaasahan na mahahati sa 2 layer ang garahe niya. Wala pang 10 sasakyan, Mercedes Lockman, Audi R8, Gramo. Ang Ervet, maging ang Lamborghini at Maserati, ay madaling magagamit. Gayunpaman, natural na hindi maaaring pumunta si Yang Chen para pumili ng sasakyan na mauubusan. Ang ganitong uri ng kotse ay tatagal ng panghabang buhay, at tinatayang tatagal ito ng 10,000 kilometro. Ito ay hindi na maaari lamang itong tumakbo ng napakatagal, at ito ay masyadong nakasisilaw upang buksan ang kotse na ito sa mga ordinaryong oras. Bilang karagdagan sa mga preno, ang antas ng mga kotse na ito ay hindi makikita sa lahat. Itong mga sasakyan na ito, hindi karaniwang ginagamit ni Miss, ay ipinadala ng ilang mga kaibigan sa negosyo, hindi masyadong nagbubukas ang ginang, kung alin ang gusto ni tita, itaboy mo na lang. Nakangiting sabi ni Wang Maria. Na-curious si Yang Chen kung ano ang ginagawa ng kanyang magandang asawa, ngunit nahihiya akong tanungin si Wang Maria.
Kung tutuusin, kung hindi ko pa alam ito, masyadong kakaiba ang kasal ng dalawa. Kinailangan kong pumunta sa mga sukli at sa wakas ay nasulyapan ako. Isang medyo normal na coupe. NYTC BMW M3. Ang kotseng ito ay karaniwang ang rurok ng City Coupe. Ang pinakamataas na umabot ng higit sa 3 kilometro bawat oras ng takot, sa garahe ng Lin Ruaxi, walang ibang kotse na mas hindi mahalata kaysa sa M3 na ito. Sa kotseng ito, itinuro ni Yang Chen ang M3. May ilang pagdududa si Wang Ma. Lolo, huwag kang pumili ng mas maganda. Mukhang ang kotseng ito ang pinakamurang sasakyan dito. Higit sa 12 milyong mga kotse ang pinakamurang, ngumiti si Yang Chen at ipinaliwanag. Sa kotse na ito, ang kotse ay masyadong kapansin-pansin, ang pera ay hindi hihigit sa 1U, low key point. No wonder makikita ni Miss ang lolo niya, bihira lang talaga ang lolo ko. Ngayon iniisip ng mga kabataan kung sino ang mas mayaman sa pera nila. Nag-iisip ang lolo ko kung paano magtago. Tumanggo si Wang Ma na may kasiyahan, mula sa sulok ng garahe. Kinuha ko ang susi ng BMW at ibinigay kay Yang Chen. Pagkatapos kunin ni Yang Chen ang kotse at umupo sa kotse, gamulong ang automatic induction garage man. Pagkatapos magpaalam kay Wang Ma, ang kotse ay parang arrow mula sa string at hinayla palabas ng garahe. Tahimik na pinanood ni Wang Ma si Yang Chen na nagmamaneho, tahimik na bumantong hininga at bumubulong. Ngayon ang binata, hindi talaga maintindihan. Makalipas ang mahigit kalahating taon, hindi ako marunong magmaneho. Naramdaman ni Yang Chen na hindi nasira ang kanyang kamay. Ang mahusay na ing ng M3 ay makikita sa mga kalsada ng Zhonghai City, at ito ay palaging nasa daloy ng trapiko. Ito ay pinananatiling higit sa 100 kilometro. Ito ay kamangha-manghang mabilis sa lungsod. Paminsan-minsan, may ilang mga John na pulis na seryoso kay Yang Chen, ngunit dumaan sila nang hindi sumasagot. Sa loob ng kalahating oras, bumalik si Yang Chen sa apartment na inuupahan niya sa ibaba. Pagkatapos umakyat sa itaas, biglang binuksan ni Yang Chen ang kanyang silid na man pala ay bukas. Kumunat ang noo, ang unang reaksyon ay may pumasok, maaaring pumasok sa bahay upang makita, ang mga tao sa loob ay pamilyar kay Li Jingjing. Si Li Jingjing ay nagsuot ng bordado na puting kamiseta at isang cool na emerald skirt. Ang itim na mahabang buntot ay naging isang nakapusod, at ang ilang crepe ay umindayog sa simoy ng hangin na dumadaloy sa bintana, na ginagawa itong maganda. Sa sandaling ito, seryosong naglilinis ang mga bata gamit ang isang mop, kahit nakakaunti ang mga gamit sa silid ni Yang Chen, ngunit ang alikabok ay napakarami. Nang makitang bumalik si Yang Chen, medyo natuwa si Li Jingjing Wanyu, namumula ang mukha niya dahil sa panganganak, parang Summer Jingling Les Naive, Yang Dage, bumalik ka na. Mainit ang puso ni Yang Chen. Noong hindi pumasok si Li Jingjing sa internship 2 buwan na ang nakalipas, madalas niyang nililinas ang sarili. Ngayon ay bumalik na siya, may trabaho, ngunit bumabalik pa rin siya upang maglinis ng bahay sa tanghali, at ang kanyang puso ay puno ng Naive anak. Hoy at awa, humakbang si Yang Chen sa nakapusod ni Mo Jingjing, Jingjing, huwag kang maglinis mamaya, kailangan kong lumipat. Gumagalaw, ngumuso si Li Jingjing. Damyang, aalis ka ba sa China Sea? Nag-aalalang tanong ni Naive. Naisip ito ni Yang Chen at sa wakas ay piniling sabihin ang totoo. Hindi, pero nagpakasal ako at tumira kasama ang aking asawa, ngunit nasa China pa rin ito. Ang maliit na mukha ni Li Jingjing ay biglang namutla. At ang isang pares ng magagandang mata ay nagpaluha, ngunit agad itong pinunasan, ngunit ang nanginginig na mga balikat ay nagparamdam sa mga tao na hindi siya kalmado sa sandaling ito. Pagkatapos ng mahabang panahon na tumahimik ang dalawa, itinaas ni Li Jingjing ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay pula at pula. Ngumiti siya ng isang matapang na ngiti. Congratulations, Yang, kuya, big girl. Siguradong maganda. Ang puso ni Yang Chen ay naharang din, ngunit ang mahabang sakit ay hindi kasing ikli ng sakit. Iniisip ni Yang Chen na kailangang harapin ni Li Jingjing ang sandaling ito, at maaari lamang sumuko sa puso.
Sa sandaling ito, naririnig niya ang tanong ni Li Jingjing, at ang kanyang isipan ay nag-flash sa mukha ni Lin Ruoxi na bumabaliktad sa mga nilalang. Subconsciously tumango. Nagpakita si Li Jingjing ng bakas ng kawalan ng pag-asa, ngunit tila tumahimik ito, at mapait na ngumiti at sinabing, "Grabe ka talaga, Yang Dage, hindi sinasabi sa atin ang napakalaking bagay. Ngunit ako, gusto ko pa ring pagpalain. Ikaw. Ako. Una na ako." Nakita ni Yang Chen si Li Jingjing na naglalakad pababa ng hagdan na parang takot na kuneho, at medyo hindi komportable sa kanyang puso. Mabilis niyang sinabi, "Jingjing, pupuntahan kita sandali, magtrabaho ng husto." Bumaba si Li Jingjing at palihim na pumasok sa gusali. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay kay Li Jingjing na umalis, inilabas ni Yang Chen ang mga sigarilyo sa kanyang bulsa at sinalpak ang ilang subo. Ang mga mata sa kanyang mga mata ay unti-unting naglaho, at pagkatapos ay may kaunting kalungkutan. Si Yang Chen ay lubos na nagtitiwala sa kanyang memorya. Kapag wala na siya sa maan, siguradong nakalok siya. Ibig sabihin, ang dahilan kung bakit maaaring pumasok si Li Jingjing ay kinakailangang ang maan ay sapilitang binuksan ng iba, ngunit kung sino ang darating ng walang dahilan. Sarili kong bahay. Mayroong dalawang mga posibilidad na iniisip ni Yang Chen. Ang una ay ang lihim na departamento ng bansa. Maan, na nagsimula ng mag-imbestiga, ngunit tila hindi makatwiran, dahil kung gusto mo talagang gawin ito sa iyong sarili, ikaw mismo ang lalapit sa iyong sarili, kaya ito ay mas direkta. Epektibo. Ang pangalawa ay si Chen Fang, na sumalungat sa nakaraang 2 araw. Dahil wala siyang choice kundi ang magtungo sa himpilan ng pulisya, hindi may iwasang iba ang gusto niyang paraan. Hindi ko talaga nakikita ang kabaong na walang luha. Pagkasabi ni Yang Chen na may blankong ekspresyon, binitawan niya ang sigarilyo para simulan ang pag-aayos ng sarili niyang mga gamit. Pinagsama-sama ni Yang Chen ang malalaking kahon sa bahay, nilagay ang ilang damit ko sa isang lumang malaking bag, at nagtungo sa banyo. Sa isang whitewash na dingding, hinatak ni Yang Chen ang dingding. Biglang may butas. Isang itim na kahoy na kahon na kasing laki ng sampal ang inilabas ni Yang Chen at inilagay sa pakete ng mga damit ko. Matapos tapusin ang lahat, lumabas si Yang Chen sa gusali ng apartment at tumingin muli sa lumang bahay sa loob ng higit sa kalahating taon, na parang sinasalamin ang larawang ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang isipan. Pagkatapos ng isa pang bilis, bumalik si Yang Chen sa villa ng Longjingyuan. Matapos ihinto ang sasakyan, pumasok si Yang Chen sa villa mula sa automatikong maliit na elevator. Pagpasok niya sa maan, nakita niya ang buhangin sa bulwagan. Isang magandang figure ang nakahiga, at isang bagong TV screen ang inilagay sa harap ng malaking TV screen. Korean drama. Ang mataas na lakas na asol na sukla, ang magandang puting yuleeg, ang solong likod ay isang kamangha-manghang isa. Hindi ba ito ang bagong babaeng kasal na si Lin Ruoxi? Sa sandaling ito, ganap na kasali si Lin Ruoxi sa matagal na larawan ng Korean drama sa TV, at hindi narinig ang tunog ng pag-uwi ni Yang Chen. Si Yang Chen Wanyu ay may mapaglarong ngiti. Hindi ko ini-expect na ang cold wife ko ay gustong manood ng Korean drama of love and love. Nang maramdaman kong masaya ito, mayroon pa rin akong mapaniil na damdamin, at umakyat ako at sinampal ito. Buhay sa pabango ni Lin Ruoxi, bigyan mo ang iyong asawa, bigyan mo ng halik ang iyong asawa.